welcome back to Bigger, Better, Brighter Future podcast. This is the podcast where we talk about ways to make our communities better. I'm your host once again, Roy Salchil Gonzalez Gonganilla, and today we have a special guest, our Barangay Captain Honorable Elpidio O. Patarata, the Barangay Captain of Barangay San Vicente. We'll be talking about the improvements happening in our communities and how we can all help to make it a better place. So, Kapitan, thank you so much for being with us today. To start, Kapitan, maaari mo bang sabihin sa amin kung ano ang mga ginagawa ng isang barangay kapitan? Kaya damo sa aton yung mga katawan da, hindi balaan kung anong ginaimong isang tunay ng kapitan, kung anong dapat ginagawa nila kap, no? Mayroong hapon. Ang trabaho sa kapitan, may ordinansa na. No? Kung anong ordinansa naging pundar sa aton mga barangay kagawad, pag-implement sa aton executive o kapitan. So, that's really interesting, Kap, no? I'm sure ko being a barangay captain is a big nakugit na siya nga trabaho. Pero sa imo, Kapitan, ano sa tingin mo ang pinakamahalaga nga bagay na dapat naton pagbutihon sa aton nga barangay, kung anong dapat ang imong kung ano makanami sa aton barangay, Kap? Una, ang barangay within 100 days, alin sa pagpungko mo bilang kapitan, mag-imo ka sa 100 days accomplishment. Ano una? Hindi mo internal rules sa aton barangay, guidelines sa barangay. May mga sistema din sa barangay hall, plus maging mo ka sa executive order o appointment. Ipundar mo ang imo mga tauhan, magatagasang endorsement, appointment sa mga BHW mo na CBO. Ipundar mo ang imo nga umbrella sa barangay. Those some are really important, Kap, no? Pero ano mga proyekto nga kinanglan mong ang kailangan naton nga imo nga matapos subong nga maaari namon mabalaan sa aton mga tauhan, sa aton mga katauhan? Bali, o pag-umpisa, no, sa pag-umpisa nagit first timer na to, no? Una, ang imo mission vision sa barangay. Una, naging develop na doon sa barangay is management sa barangay. Kadua, ang aton peace and order, ang aton infra, farm to market road, no? Kasi very important ang aton kag-tubig, no? Amo nang isa naging tagaan naton sa unang importansya, yung peace and order naton, farm to market road, kag ang aton tubig. Kasi dilinid nga magsangaton mga katawan. Una, pag mataway aton barangay, no, wala sing samok, wala kawatan, wala sing petty crime, mas mataway aton panggawi, di ba? So, ordinansa, may ordinansa ka nga pagapundar sa aton mga barangay kagawad. Kadua, ang aton nga farm to market road, dili, no, adlaw-adlaw nga tanan, halimbawa pres na kasada nga naging pan-open naton, ang farmer naton nagabayad sa howling, no? So harvest pa lang adang karon, tag 50 pesos ng sako, tapos ang tracking ng howling nila another 50. So kung may kasada na, no, ang income nila nga 50 para sa howling, nagkanto na nagkaroon sa atong farmer. Ikadua, ang atong peace and order, pag may karsada, hindi makadali-dali kita makarescue kung anong mga problema sa barangay. That's why very important ang karsada natin, farm to market road, yung pina-open. Kita ninyo, damo na kita rin pang open ng karsada. Purok by purok, sityo ka natin, kundi yung mga cities. So, palakpak naman dyan sa mga projects ni Kap, no? So, Kap, bakit mo naisip ang mga ito ang pinakamahalagang bagay na dapat pagtrabuhan dito sa barangay na? Naamon ito ang naisip mo, ang mga proyekto? Kasi sa mag-intra ka politika, no, dapat may mission ka to protect sang imo nga katawan kag safety sang imo nga pumuluyo, di ba? Kaya sa aton ordinansa, no, sa mission vision naton, wala na aparente, may bata pag mali kasi ordinance na
nga ginhimo sa aton nga mga sangguniang barangay. Ang aton nga kagawad legislative na ipundar nila ang mga layi o ordinansa nga para sa protection sa aton mga pumunuyo. So ipasa na sa chief executive to implement. That's why there's sa aton nga ordinansa, no, wala daya parente pag mali. Skin, ano mo pa naka-close cup, no? Isang bata ta. Isang bata na Makaimbit isang mali. Mali. Oh. Kasi ordinance na. Ordinance na. Naging undar sa naton mga barangay official. Kagawad. Grabe. I can tell that si Kapitan gid naton mga care gid sa aton nga mga aton nga barangay. Pero Kapitan, sure ko nga ano ka man ba? Makapil ka man nga makapudlay man siguro. Anong mga problema ang imo nga ginakaharap kapag sinusubukan mong gawin ang mga pagbubuti na ito? Ang mga una, bali sa barangay official wala ka 24/7 na, no? Ang imong nga trabaho 24/7. Bisa na no ka importante na sa pamilya mo, ang unahon mo gid sa ang imong katawan. Kasi ang boss ta diri, ang aton amo di sa aton katawan, hindi ang aton pamilya. So una, pag may problema, 24/7, hindi ka kambal nga lain matiyag mo, may katuan ka, dipiti. No? So kinanaunahon mo gid ang aton mga katawan. Palakpakan natin si Kap. Matinang one sa mga tamang kapitan. So, sounds like there can be some tough times. Mayroon ka bang mga ideya, Kap, kung paano makukuha ang mas maraming tao sa komunidad na sumali sa mga proyekto ngayon na ginapangambal mo? Siyempre, ang madali lang sa ino, kinanan natin manginanis kita. Manginanis kita sa sarili ta, kag sa ginabuhat ta. No? Pag ihambal mo sa tao, imun mo. Diba? Correct. Imun mo gid para makita nila nga prosigido ka sa imong nga tinutuloy sa itaas. Hindi pwede nga istorya-istorya lang. Hindi pwede. Kinanan pag ginambal mo, imun mo gid. That's a really good ideas, mga Karaisi. When people talk together, they can make a big difference yet. So, Kapitan, maaari ka bang magbahagi ng isang kwento tungkol sa isang pagkakataon kung kailan nagtulungan ng komunidad at nagkaroon ng malaking epekto sa aton nga barangay? Ano ito nga mga nakalitarungan to, Kap? Dabo, no? Una, ang aton nga ginapasa sa aton karon DID nadatuhin na, dinap-drive, every Sabado na. No? Kinana naton mag-imo, maglimpyo, mag-garden sa aton mga kabalayan, sa aton common garden, may ara kita, bisan sa eskwelahan siguro may ara na, no? Yes, sir. Mandatory na sa aton nga DID. So kinana naton magsunod sa aton nga gobyerno kung ano ang order sa gobyerno, especially DID, magsunod kita. Isa pa, no, yung aton nga kinakampaign karon parte sa aton nga tama nga pangugali, tama nga pamatasan, no? Tama nga panggawi, kumbaga, ang senaryo. Actually, mga tao naton karon, no, matamat na nakaintindi, no, nga dapat maghimo kita sang tama. No? So damo na karon nakaintindi. And like sa una, tao nato ng balon mo, abay na, pitan man lang na karon hindi. Pero pagambal na to, nagasunod sila kasi una, kita gapanguna. No? Hindi kita nag-istorya lang. Kung ano man ginabuhat natin sa barangay, kita mismo nga kapitan ang nagapanguna. Importante kita nga leader, kita ginang magpalo. Maging modelo kita sa aton nga mga katawan. So, what a very great tips, Kap, no? Now, let's do something fun before we end this conversation. We're going to do a quick fast talk. I'll ask you some quick questions, Kapitan, and you can answer with the first thing that comes to your mind, Kap. Ready ka na ba, Kap? Yes. Okay. So, sure ka, Kap? Ready na po? Yes. Okay. Ano ang pinakamagandang oras ng araw para matapos ang mga gawain? Lahat na oras importante. Correct. Every other day. Every day. Dapat tanan mo trabaho matapos mo within that day. Aros oras-oras sa kada adlaw importante. Ano ang paborito mo nga pagkaon nga Pinoy?
O di nabada yung manok. Wow! Ano ang paborito mong lugar diri sa atong barangay? Ang barangay. Ang barangay. hall. Kasi una, adlaw-adlaw ari kita ni sa barangay. 24/7 ari kita ni. Kasi kita ang ginapalapitan sa mga tao may problem. So barangay ang pinaka-importante. Ano ang ginagawa mo para makapagpahinga? Minsan nagkakato ko sa uma pag wala trabaho. Pero open ang cellphone. At muni-muni. Kato sa uma, mangit-mingit. Grabe ba? Sa uma lang. Kung maaari mong lutasin ang isang problema sa komunidad o sa ating barangay, ano ito? Ano ato nga mga problema? Very damo problema, especially mga ano natin sa kabataan, mga bawsi. Pinaka-importante ang bawsi pag ang aton mga kabataan, underage, no? Ang mga minor. Kasi ang minor, especially sa mga bata nga ginikanan ara sa abroad. No, correct. Ara sa abroad ang ginikanan tapos wala sing nag-guide nga mga lula ang tama nga guidance. So, ang tatay nila ari di ang nanay sa abroad. Tapos hindi lang padala ang nanay tapos wala nagasunod ang bata sa sila. That's why ara kita karon, no? Nag-monitor sa alang especially sa inyo sa school at elementary, no? Kailangan natin matutukan kasi ang pinaka-worst natin karon ng mga kabataan natin during teenager, no? Mayo lang kung may mga dinikanan. Pero ang nga nag-guide sa tama. Pero ang wala, no? Sarig lang sa lula o sa tatay nila nga pala hukuman, problema kita mo na damot na problema karon sa bawsi, away mo sa wakag, ginamaltrato aton ng mga kabataan. Okay, so Kap, you've mentioned Bausi, Kap, no? You've mentioned Bausi. Pwede pa explain sa aton mga kabataan kung ano ang Bausi sa mga wala kabataan? Ang bawsi, no, away mag-asawa, no? Away mag-asawa nga ang ginasakit ang aton mga ginikanan na asawa o ang bana, ang asawa ginasakit sang tatay, ginaatigan, no? Tapos ginasakit. Ano ang pinaka-importante, no? Kita, that's why may ara kita bawsi police officer, kay may ara kita bawsi wrong. In kaso mag-away ang mag-asawa o mga bata, dalo yun, ara kita safety nga maplastaran nila. Kadua sa mga bata naton, bisan imo na bata, wala ka katungod, nga akigan sa, o guyayawon sa, o sakiton sa, bisan imo na bata. Bisan imo na bata, under sa Republic Act 9262 nato karon. Bawal nga magsakit sang bata, bawal mag-atik sang bata, bawal nga buyayawon ang bata o ibuli ang bata. Dapat laygay lang. Tapos kain na, natabo dire, no? Pero damo bata. Rambula na ita sa turok. 2 ang 3. Kami na di, kay naging sintro natin sila kay. Natingala sila nga pag-abot din yung pamerintahan. Baisan. Ang abi sa mga nanay man ang pumor ko naman. Hindi pwede. So, Kap, sino ang nagbibigay sa iyo ng inspirasyon sa iyong pagtatrabaho? Ang tato nito. Kung may atin nga po, may kapal. Kasi sa tanan nato yung ginahimo, praising sa Ginoo. Praise the Lord. Ano ang isang bagay na hindi alam ng mga tao tungkol sa pagiging barangay kapitan? Ang pagkabalo sa tao, no? May isog ko, nakagapanumbag ko. Pero wala ko nagapanakit sa tao sa gawas. Wala ko kapangakit sa tao sa gawas. Dili sa opisina. Kung pwede ko sa dadon sa tama na istorya, simple malang. No? Pag may violator, simple lang. Mangayos sa pasaylo, magamit sa sangsala niya, mangayos sa pasaylo, kagili na magliwat. Very simple lang. Pero pag once karon nga mag-isog sa pit, tatamay mo. Sumbagon sa.
So, Pero ako ng pagkabalo sang tao sa akong, pero deep in my heart, pag hindi ako nakapitan, lain naman napatasan na. palakpakan natin si Kap. So, sa aton galing mga katawan, no? Buot man si Kapitan, ha? Pero hindi lang kamo magkontra sa iya. Hindi lang kamo maglabag sa iya mga rules nga ginapangimot sa aton yung barangay. Dapat lang nato ng sundo ng kung anong tama, kag kung di ta magbuhat sa mali. Muna nang gusto ni Kap, ang ikamaayos ng aton nga barangay. Palakpakan diwa si Kap, te. So, Kap, ano ang paborito mong paraan para gumastos ng katapusan ng linggo? Mga gusto mo. Kung isa kasimana, ako na. Diri abi way untat gasto ni. Untat gasto ni. Adlaw nga tanan may gasto ni. Kay nga man, no? Inaabi para sa akong kay barangay opisyal kapitan. Hindi ta magsiling sa isak semana kay isa lang ta magasto. Kung sa pamilya dati siyempre given na. May mga birthday, mga una. Pero diri sa barangay, dinanan mo magasto. Sample po, halin ka sa upong, kadto ka wala ka bugas, may nagmasakit ka, hindi ka magambang, hindi ka magasto na. Di ba? Kasi yung mga iyo sila sa bulik. Hindi ko. Pinananari kita kung wala nang kita kwarta, ngayatag sila, bisa mag-facilitate na kita pagkato sa disability, pagkato kay mayor, pagkato kay kong, di ba? Importante mag-facilitate natin. That's why 24 hours, kung ako sa pa, Monday to Friday, alas 8 sa agas, alas 5 ari ko except kung may meeting ko nga. Amo na ako hindi ko galing dito. Siguro sa bilog ba nga, kung kita yung Monday to Friday. Wow. 8 a.m. to 5 a.m. sa barangay. Kap, anong isang salita ang naglalarawan sa aton nga barangay? Isa ka salita na naglalarawan sa aton nga barangay. Dapat abantita. Abante! Abante San Vicente! Wait, Abante. So, last na question, Kap, no? Ano ang pinakamalaking layunin mo para sa aton nga barangay? To develop, no? To develop sa aton nga ugali. Gusto ni ugali, no? Medyo lawig-lawig na ng balya. Kasi una, no? Diri sa aton, from Marbel to going to Banga, first nga ma-appreciate mga Banga na ang barangay San Vicente. Dapat limpyo kita din, matawhay, ha? Para kita ang show window sa Banga eh. Diba? So sa ugali, inanan matunan natin tao natin di, kita mo sa mga gabato. Anong impresyon? Bari size na, garot na. San Vicente, garot na, magabi kita, ginabato kami. So, amo na isang dapat natin proteksyonan ang aton dignidad, ang aton nga safety sa aton. That's why, kaliwaton ko kita, video dalong na ako naman ng istoryahon. Kasi along the highway, no, pag nakita nyo naman karon, no, ang aton ding karsada, ang aton nga mga business sector di, early child, dressing plant, pigiri sa uma, no, kag bayote. Amo ng mga dagko nga kumpanya nga ari na sa aton. So kung hindi kita nato ma-manage na, labi na ng eskwelahan, no, hindi nato ma-manage mayo na, may kaibat ang pagdevelop sa isa ka barangay o isa ka komunidad, may kaagipat na nga responsibilidad. Hindi kita pwede nga maasinso lang kita nga wala tayong isang responsibilidad. Diba? That's when yung aton di karon mga pumuluyo, nakita nyo ang aton nga mga kay Pano Resort, Armandos, kay Sir James nga balay, kanda ang dressing plant, ang nagagwardyada, si Bio. Tungod nga man gusto naton, kung may mga problema, madali ang rescue. No? Kagkapin pa ang aton mga business sector proteksyonan natin sa legal na sa tama na pamahalaan. So medyo medyo dalom ng aton na gusto nga matabo sa atong barangay. Kasi ang kumbaga daw nag-change kita unugali compare mo sa pila dekada na sistema sa politika budlay nga lainon mo, no? Kita mo sa tipikal nga politika sa una istorya lang ta karon, hindi ang mga tao karon mga malam na result oriented na karon ang aton mga tao. So dira kita magbase sa aton nga mga mangin suportaron nga mga leader
kasunod ng mga eleksyon, inang base kita sa aton nga performance. Hindi kita magbase sa istorya-istorya lang. Dapat performance. Kasi ini nga aton natabo, Dire, yung tamo na building, pila naka-building din. May tulay, may concreting, may building. Sunod week, may 5 million tanga water system. May ara kita concreting, halin kay mandos pakadto sa Tutundo. May halin dito sa may Kusing Malaya pakadto di sa Elitros, lapos di sa Proctris. Amo na mga project yung manag-abot sa ato. O kaluyan pa ni nga may ginaandong ta karon, damo-damo kita project na magsulod-subong. Wala pa naman natin si Kap, kasi yung mga katawan ko na sa mga barangay San Vicente, wala naman sing ginapangayo sa iban si Kap, kundi ikamaayo lang. So tarong mo aton yung mga ugali, kag libre lang man ang magpakabuod sa aton mga kapwa-tao. Palakpak liwan. So, bago ta magtapos sa aton nga Mr. Yanay, mayroon kami certificate nga yatag para sa imo. Certificate of Appreciation ng POCAP nga nagsabat kasama nga, ay nagbang nga. Certificate of Appreciation proudly presented to Patarata Ilpidio in recognition of your valuable participation in the Bigger, Better, Brighter Future podcast. Your insights and engagement contributed significantly to the discussion, and we appreciate your commitment to sharing knowledge and fostering community dialogue. Even to this day, the 13th day of November 2024, at Barangay Hall of San Vicente, Banga, South Cotabato. Signed by our classroom president, Yuzia La Chica, and our subject teacher, Marjon L. Pamplona. A round of applause, please. And to our listeners, thank you so much for listening to this episode of the Bigger, Better, Brighter Future podcast. If you like this conversation, please subscribe, leave a review, and share it with friends. Let's keep working together for a bigger, better, brighter future for our community. Until next time, keep doing your part, magpakabuot sa aton nga katawan. Madamo nga salamat.